Napakapit na lamang si Krisha sa kanyang kumot habang tutok na tutok ang mga mata sa screen. Ramdam niya ang malakas na kalabog ng kanyang dibdib. Tila ba'y unti-unti na ring namumuo ang takot sa kanyang puso hanggang sa maya-maya ay isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Halos malaglag pa siya sa sofa na inuupuan dahil sa sobrang takot. Epic! Grabe! Takot na takot ka dun? Natatawang sambit ng kaibigan niyang si Kaiser. Malakas tuloy niyang naibato ang una na nasa kanyang tabi. Hayop ka! Sabi mo di naman nakakatakot! Malakas na sigaw niya dito. Ngunit sa halip na sumagot ay mas lumakas lamang ang tawa ng kaibigan. Hindi naman talaga nakakatakot eh. Ikaw lang tong matatakotin. Sambit nito sa kanya. Padabog na lang tuloy siyang napatayo sa sofa. Saka nagtungo sa kusina. Hala sige, nandyan yung kamay nun sa ref at hihilahin ka sa dilim. Mama! Agad na napabalik ng takbo si Krisha dahil sa pananakot ng kaibigan. Natakot na naman siya. Ang epic mo naman, Krish. Natatawang asar nito sa kanya. Baliw ka talaga? Baliw? Huwag ka naman nanakot, hayop to. Ako lang mag-isa dito mamaya, oh. Halos mangiyak-iyak na sambit niya sa kaibigan. Ang ganda pa ng lakad mo dun eh. Papunta sa kusina. Natatawang kwento pa nito. Malakas ulit siyang hinampas ni Krisha sa braso. Buisit ka talaga? Bakit mo kasi pinatay ang ilaw doon? Buksan mo yon. Inis na sigaw niya sa kaibigan. Ayoko nga. Akala ko ba hindi ka na matatakot? Ang lakas pa ng loob mo na mag-movie marathon ng horror ah. Natatawang sambit nito sa kanya. Kasi, sabi mo di naman masyado nakakatakot. Buisit ka? Hindi maipinta ang takot sa mukha ni Krisha kahit na madilim sa kinaroroonan nila. Silang dalawa lang ang nandito sa bahay ni na Krisha dahil umalis ang parents nito. Inimbitahan naman niya ang kaibigan na si Kaiser para mag-movie marathon na hindi naman ito tinanggihan. Huwag ka kasi dyan. Para naman tong ewan eh. Natatakot na ako, Kaiser. Huwag ka na magbiro dyan. Natatakot na sambit niya dito. Napapailing naman si Kaiser, saka natatawa. Tapang daw ah. Sige, buksan ko lang ang ilaw dun sa kusina. Sambit niya saka tumayo. Wait, edi wala akong kasama dito. Napakapit tuloy siya sa damit ni Kaiser dahil sa takot. Natawa tuloy ito sa kanya. Oo na, tara na. Ito naman, wala pong multo dito ate oh. Oh, tingnan mo. Sambit ni Kaiser, saka binuksan ang ilaw sa buong bahay. Doon lamang napanatag ang loob ni Krisha nang maging maliwanag na ang paligid. Buisit ka talaga? Sa susunod action na lang panoorin natin. Sambit ni Krisha na ikinatawa naman ni Kaiser. Nagtungo si Krisha sa kusina para uminom ng tubig habang si Kaiser naman ay napatingin sa kanya mula sa counter. Krisha. Oh, may anino sa likod mo. Napatalon pa si Krisha dahil sa takot, saka napatakbo palayo. Habang si Kaiser naman ay natatawa na lang at halos mawala na ng hininga sa sobrang pagtawa. You beat your record kanina. Mas epic to. Natatawang biro niya sa kaibigan. Kaiser, kapag ako umiyak dito, wisit ka talaga. Nakangusong sambit niya dito. Napairap na lang si Krisha sa kaibigan. Saka naglakad papunta sa sofa para patayin ang TV. Joke lang. Ito naman. Pag-aamo niya dito. Alam mo naman na mag-isa lang ako dito eh. Sambit ni Krisha. Di, doon ako sa guest room matutulog para di ka mag-isa. Wala ka bang pasok bukas? Wala naman. Tsaka tanghali naman ang pasok ko lagi sa work. Kaya ayos lang. Makakauwi pa ako sa apartment if ever. Sagot nito sa kanya. Napatango na lamang si Krisha. Sige, ikaw bahala. Tama na ang panonood. Magsitulog na tayo at maaga pa ako bukas sa restaurant. Sambit niya sa lalaki. Napangiti na lamang si Kaiser habang nakatingin sa kaibigan na naglalakad paakyat ng hagdan. Okay, good night Krish. Sambit niya dito. Naikaway na lamang ni Krisha ang isang kamay bago napahikab. Good night. Sambit nito sa kanya, saka nagpatuloy na sa pag-akyat. Napangiti naman si Kaiser bago nagpatuloy na pumunta sa guest room. Tumiretso na siya sa kama at napatingala sa kisame habang nakatingin dito. Ang epic talaga niya kahit kailan. What if may multo talaga? Siya pa ata ang unang tatakbo sa amin kahit na siya dapat ang pumoprotekta sa mas nakakabata sa kanya. Hanep talaga. Sa isip-isip niya, saka natawa ng palihim. Maya-maya ay ipinikit na lang din niya ang mga mata at tuluyan na ring nakatulog.
Habang si Krisha naman ay nag-skincare muna bago matulog. Napatingin siya sa salamin at tila ba'y natakot dahil sa kanyang imagination. Napailing na lang siya bago pa niya tuluyang matakot ang sarili. Ano ba yan? Kasalanan to ni Kaiser eh. Buwang talaga kahit kailan. Sa isip-isip niya, saka ibinaba na ang salamin bago humiga sa kanyang kama. Matalik na magkaibigan sina Kaiser at Krisha. Magkaibigan din kasi ang parents nila simula pa noong college ang mga ito. Kaya naman, simula bata pa lamang sila ay naging magkalaro na ang mga ito. Kinabukasan ay maagang nagising si Kaiser. At katulad ng nakasanayan ay nagluto na rin siya agad ng umagahan nila. Ilang sandali pa ay bumaba na rin si Krisha na pahikab-hikab pa. Good morning. Nakangiting bati niya sa kaibigan. Morning. Tamad na sagot niya dito. Kamusta ang tulog? Mabuti at walang tumabi sa'yo. Natatawang biro niya dito sa kaibigan. Shut up, Kaiser. Sagot niya lang dito. Natawa naman si Kaiser. Sabay silang kumain ng umagahan habang sumasagot din sa kanyang mga mails and messages si Krisha. Habang si Kaiser naman ay nakangiting pinapanood ang dalaga na kumain. Nang matapos sila ay nag-asikaso na rin si Krisha dahil kailangan na rin niyang pumunta sa restaurant nila. Sabay na rin silang umalis sakay ng kotse ni Kaiser. Dito na lang ako. Salamat kay. Paalam ni Krisha sa kaibigan. Ingat Krish, ingat sila sa'yo. Biro nito sa kanya. Napailing na lamang si Krisha sa kanya matapos nitong isara ang pinto ng kotse. Sinundan naman ni Kaiser ng tingin si Krisha hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa loob ng restaurant nito. Napangiti siya. As usual, hanggang tingin pa rin ako hanggang ngayon. Kailan ka ba mapapasakin, Krisha? Tanong niya sa sarili habang nakangiti dito. Oo, matagal na may gusto si Kaiser kay Krisha, ngunit hindi ito alam ng kaibigan. Hindi niya rin magawang umamin dahil sa takot na magbago ang lahat. Oras na malaman nito ang tunay niyang nararamdaman. Gayunpaman ay may plano siyang magtapat dito. Hindi naman maaari na habang buhay na lang siyang ganito at hindi rin siya papayag na mangyari iyon. Kaya naman humahanap lang siya ng tamang timing upang magtapat sa dalaga. Nang makaalis na ang dalaga ay agad na rin siyang umalis at nagtungo na pabalik sa kanyang apartment. Sa kabilang banda naman ay dumiretso si Krisha sa loob ng restaurant nila. Pag-aari ito ng kanilang pamilya at siya ang nagmana nito mula sa kanyang ama. Siya na ang nagmamanage nito sa ngayon dahil ang mga kapatid niya ay may kani-kanyang negosyo na rin. Bumungad sa kanya ang mga tauhan niya na abala sa paglilinis para sa paghahanda sa pagbubukas. Good morning, Boss Madam! Bati agad sa kanya ng mga ito. Good morning! Nakangiting sampit niya sa mga ito habang patuloy sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa loob. Kumusta kayo dito? Nakangiting tanong niya sa mga ito. Good, Boss Madam! Nakangiting sambit ng mga ito. Yung inventory, Trish, abot mo sa akin later ah. Check ko para makapag-restock tayo if needed. Sambit niya sa inventory person nila dito. Yes, Boss Madam! Sambit nito. Tumulong na rin siya sa paghahanda ng mga tables dahil magbubukas na sila mamayang 11 a.m. Hindi man halata, ngunit sanay na siya sa ganitong trabaho, lalo pa at nakahiligan na rin niya ito. Wala na rin naman siyang ibang gagawin, kaya naman dito na lang din siya tumutulong na lang sa mga tauhan nila. Ilang saglit lamang ay nag-umpisa na ring pumasok ang kanilang customers. Dito na tumabi si Krisha dahil may tiwala siya sa mga tauhan niya. Hindi naman maipagkakaila na magagaling ang mga ito, kaya naman hindi na niya kailangan pang mag-alala pa sa kung anong ginagawa ba ng mga ito. Napangiti na lang siya, saka naupo sa tabi habang pinapanood ang mga ito mula sa front desk. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Trish. Boss Madam, ito na po yung inventory. So far, marami pa po tayong stocks. Maliban lang sa mga sauces. Ito po kasi yung mabilis maubos eh. Binabalik-balikan din kasi ng ating customers. Nakangiting balita nito sa kanya. Napangiti siya. I see. Baka naman sauce lang ang nagustuhan nila sa atin. Magpapalit na ako ng business niyan. Natatawang biro niya dito. Maging si Trish ay natawa. Inabot na niya dito pabalik ang folder. Ayan, sige, mag-order ako later ng 10 boxes. Kasya na yon, ilan bang boxes na nagagamit in a week? Tanong niya dito. Probably 6 boxes are enough, Boss Madam. Sige, 12 na natin, then kapag may kulang, sabihan mo lang ako ah. Sambit niya dito, saka tinapik ito sa balikat. Napangiti siya bago naglakad palabas ng front desk. Margaret, ikaw na rito sa front desk. Alis na muna ako guys.
Need niyo pa ba ng help? O ayos naman na? Tanong niya sa mga ito. Ayos na, boss madam. Salamat sa pagbisita, boss. Call niyo lang ako if you need anything, okay? Just need to go out with a friend. Sambit niya sa mga ito. Dahil busy na rin naman sa restaurant, ay hindi na rin siya nakigulo doon. Bagkus ay pumunta na lang siya sa cafe ng kaibigan at doon tumambay. Malayo pa lamang ay malawak na agad ang ngiti nito sa kanya. Krisha! Diyos ko, ngayon ka lang napupunta dito. Ano? Kamusta na? Nakangiting tanong nito. Di. Wala. Palpak yung nireto mo nung nakaraan eh. Nagsawa na rin ako agad. Sagot niya dito. Sabihin mo, malas ka lang talaga sa love life. Hais, pang-ilan na yung pagkakareto ko na yun, be? Sambit nito sa kanya. Aba, kasalanan ko ba na boring sila kasama? Tanong niya dito. Napailing na lang tuloy ito sa kanya, kasabay ng pagbigay sa kanya ng kape na in-order niya. Hindi maikakaila na maganda talaga si Krisha. Gayunpaman ay walang love life ang tumatagal sa kanya. Kaya naman hindi niya alam kung malas ba siya o sadyang wala lang talagang dumadating na para sa kanya. Heist? Ewan ko sa'yo, Krisha. Palagi ka naman ganyan eh. Baka kasi tatanda ka talagang dalaga. Asar nito sa kanya. Mikate, di pwede yun. Sayang lahi namin. Nagtawanan pa sila, saka nagpatuloy sa pag-uusap. Kinahapunan ay bumalik na rin siya sa bahay nila. Ganito lang ang routine ni Krisha sa araw-araw. Tanging ang restaurant lang naman kasi ang trabaho niya. Kaya naman, marami pa siyang oras para sa ibang bagay. Makalipas ang ilang araw, ay naghahanda na rin siya para sa birthday party ng kanyang ate Melissa. 28 na kasi ito ngayong taon, at napag-isipan nila na maganap man lang ang isang simpleng party. Hoy Kaiser, yung damit mo dito naiwan mo pa oh. Sigaw ni Krisha sa kaibigan. Oops, sorry. Ay Krish, sabi nila mommy, reserve niya daw sila ng table for the event bukas ha. Pupunta daw sila. Sambit ni Kaiser sa kanya. Sige, sabihin ko si ate. Dito na naman kasi nakatambay sa kanila si Kaiser. Kaya naman, napag-usapan na rin nila ang tungkol sa event bukas. Ano pala damit nyo? Okay lang kahit ano? Tanong ni Kaiser habang nakatingin sa TV. Oo, casual dress or polo. Wala naman sinabi si ate. Siya naman organizer sa kanyang party. Sagot niya dito habang nakahiga sa sofa. Kung titingnan ay feel at home at comfortable ang dalawa na nanonood sa harapan ng TV. Habang ang parents naman ni Krisha ay abala na nag-uusap sa dining area. Dumating na nga ang araw ng birthday party ni Ate Melissa. Nakasuot lamang ang lahat ng kanilang casual dress. Si Krisha ay nagsuot ng black dress na above the knee. Medyo kita ang kanyang cleavage, ngunit hindi naman ito sobrang exposed. As usual, ay ang best friend niya ang kanyang tagasundo papunta sa venue. Bilisan mo naman magmaneho, Kai. Grabe man ka, bagal. Bukas mo pa babalak makarating sa venue? Tanong niya dito. Ito naman, ang traffic kaya? Sagot naman nito sa kanya. Ang tagal mo lang kasi magmaneho. Ako na kaya mag-drive? Tanong niya pa dito. Ako na, masisira pa porma mo. Nakakahiya naman sa'yo. Sambit nito sa kanya. Pasimpleng napapatingin si Kaiser sa kaibigan na abala sa pag-aayos ng makeup. Ayos lang ba, Kai? Maganda na ba? Tanong ni Krish sa kanya. Sandali siyang napatingin dito at hindi niya magawang makapagsalita dahil napakaganda nito. Pwede na. Sagot na lang niya at agad nang nag-iwas ng tingin. Ang tipid mo naman. Need ko pa ba dagdagan? Feel ko kailangan pa medyo kapalan. Pakikipag-usap ni Krisha sa sarili. Ayos na. Huwag mo na dagdagan. Pigil ni Kaiser dito. Kulang pa oh. Manipis. Parang hindi ako nag-makeup. Sambit niya dito habang nakatingin pa rin sa salamin niya. Oo na. Maganda na, okay? Huwag mo na dagdagan. Pigil pa ni Kaiser dito. Napilitan ka lang ba? Tanong ng dalaga sa kanya. Nagkatinginan ng dalawa. I mean it. Maganda ka kahit di ka mag-makeup. Di bagay sa'yo heavy makeup. Nagmumukha kang clown. Seryosang sambit ni Kaiser dito. Bahagya tuloy siyang nahampas ni Krisha sa braso. Baliw ka talaga. Hindi naman ako aabot sa ganun, no? Natatawang sambit ni Krisha sa kanya. Napangiti na lang din ang lalaki. Saka muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na rin sila sa venue ng event. Inalalayan pa siya ni Kaiser sa pagbaba ng sasakyan. Krisha! Oh my God, girlie! You're so beautiful! Hi, Kaiser! Gwapo natin ah! Bati sa kanila agad ni Melissa, ang birthday girl ng araw na ito. Nagbeso muna sila sa isa't isa, saka bumati sa isa't isa. Krish, doon muna ako ah.
Paalam niya sa dalaga. Ha? Sige lang, bahala ka. Nakangiti siyang nag-excuse sa mga kasama nila kanina. Saka nagtungo na sa mga katropa niya. Malayo pa lamang ay nakaambang na agad ang mga ito sa kanya. Oh bro, akala ko di ka pupunta eh. Sambit sa kanya ni Joey. Pwede ba yun? Mukhang driver din siya ni Krisha kanina. Natatawang sabi ni Pablo. Baliw, hindi yun dahil doon no. Inimbitahan ako ng personal ni Ate Melissa. Even my dad and mom are here. Pero baka maya-maya pa sila dadating. Sagot na lang niya sa mga ito. Napakibit-balikat na lamang ang mga ito. Kung sa bagay, close nga pala ang parents nilang dalawa no. Sambit ni Joey sa kasama. Never mind. Sana yung iba? Kayong dalawa pa lang? Tanong niya sa mga ito. 5 kasi silang magkakatropa at mukhang wala pa ang dalawa sa kanila. Napangiti na lang tuloy siya sa mga ito. Saka nag-umpisa na silang mag-inuman. Hay naku be, hindi ko nga alam eh. Panay lang paramdam sa akin, wala namang plano manligaw. Sambit ni Herlene sa kanya, isa sa mga kaibigan niya. Napailing na lang tuloy si Krisha dahil dito. Ayun lang, yan ang problema sa mga lalaki eh. Akala mo seryoso hindi naman pala. Sambit na lang nito sa kanya. Hay nako, mabuti kayo, ayan na ang problema nyo. Singit naman ni Josefina. Oh, bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Hay nako, naalala niyo ba yung BF ko? Yung ex ko na ngayon? Shema yung mga B? Ilang linggo na akong delayed. Punyemas, kinakabahan na ako. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Halos mangiyak-ngiyak na pagkwento nito sa kanya. Seryoso ko ba dyan, te? Dapat sinabi mo na lang sa kanya. Mamaya ay may nabuo na pala kayo eh. Sambit ni Herlene. Ayun nga, te. Kaya kinakabahan ako. Kasi what if, diba? Malay ba natin kung may nabuo nga? Kaya nga ayoko sanang ipaalam kahit kanino. Basta, shh na lang kayo ah. Pabulong na sambit nito sa kanila. Napailing na lang tuloy si Krisha. Hay nako, yan kasi, jowa-jowa pa kayo. Bakit hindi kayo gumaya sa akin na fling-fling lang? Kaya wala akong ganyang sabit. Hindi rin naman ako namamroblema sa mga ganyan. Sambit niya sa mga ito. Ay manahimik ka te, wala lang kasing tumatagal na lalaki sa'yo eh. Pambabara ng mga ito sa kanya, saka nagtawanan ang mga ito. At least hindi ako namamroblema no? Pambabara niya saka tinungga ang isang baso. Hayop! Ang bangis mo naman! Inubos mo te? Hindi makapaniwala na tanong ng mga ito. Nagkatinginan pa ang mga ito. Hindi makapaniwala. Oo naman, ang bagal niyo naman. Kung kami yan ni Kaiser, kanina pa ubos yung isang bote na yan. Pagyayabang pa ni Krisha sa mga ito. Bro, mukhang hyper na naman best friend mo ah. Tanong bigla ni Sancho kay Kaiser habang itinuturo si Krisha. Dahan-dahan naman napatingin dito si Kai at nakita ang dalawa na parabang sumisigaw. Sige, isa pa. Bawal lang hindi uminom. Madaya naman kayo eh. Lasing na anya ni Krisha sa mga kasamahan. Naibaba naman ni Kaiser ang baso na iniinom. Shit, ang sexy ni Hurley no? May pumaporma na ba dun? Tanong ng kasamahan ni Kaiser sa isa pa nilang kasama. Oo, alam ko meron eh. Ang single na lang sa kanila ay si Krisha. Sagot nito. Agad na nagpantig ang tenga ni Kaiser nang marinig ang sinabi ng mga kaibigan. Tiningnan niya ang mga ito ng matalim na agad ikinatahimik ng mga ito. Ito naman. Para naman, syempre di ka namin tataluhin no. Agad na depensa ng mga ito sa kanya. Natawa pa ng bahagya ang mga ito. Habang si Kaiser naman ay ibanilig ang paningin sa inumin at napatingin kay Krisha. Maingay na ang lugar at para bang bigla na lang itong naging isang bar. Malakas ang tugtugin at meron ding dance floor kung saan maaaring sumayaw ang lahat. Napahawak si Krisha sa sandalan para makatayo siya ng tuwid. Girl, carry pa ba? Sabi ko naman sa'yo dahan-dahan lang sa paglaklak ng alak eh. Wala pa tayo sa exciting part. Pero hilo at lasing ka na. Sambit ng mga kaibigan niya. Napapailing naman si Krisha. Kaya ko pa. Kaya ko pa. Ano ba kayo? Sisiw lang to eh. Kapag nga nagiinuman kami ni Kaiser, ay nakakailang case kami ng kami lang nakakaubos eh. Sambit nito sa mga kaibigan. Nagkatinginan ng dalawa, saka napabuntong hininga. Alam naman kasi nila na mataas ang tolerance ni Kaiser pagdating sa alak, kaya paniguradong ang lalaki ang mas maraming naiinom. Kaya sila nakakarami ng case ng alak kapag nagiinuman ng dalawa. Hays, alam mo te, isayaw na lang natin yan. Sambit ng mga ito sa kanya at inalalayan siyang tumayo. Napatingin si Krisha sa dance floor at otomatikong kumurba ang ngiti sa kanyang labi. Mukhang masaya yun. Tara, nakangiting anito, saka agad na sumama sa kanya.
Sumayaw sila sa pagitan ng dance floor. Wala na rin sa tamang pag-iisip si Krisha, kaya kung ano-anong klaseng sayaw na ang ginawa niya. Napadpad siya sa gitna ng dance floor nang biglang may humawak sa kanyang bewang. Napangiti siya at mas nilapit ang katawan dito. Tila ba'y napatawa naman ng lalaking nasa tabi, kaya hinawakan nito ang kanyang tiyan. Wanna go with me tonight, baby girl? Tanong nito sa kanya. Napangiti lamang si Krisha at agad na humarap dito. Hahawak na sana. Ngunit bago pa yun mangyari ay isang kamay ang pumigil sa kanya. Hands off, bro. Hindi mo ba ako kilala? Matalim na tanong ni Kaiser sa lalaking iyon. Chill, bro. Ako ang nauna sa kanya. You let go. Sambit nito sa kanya. Pagak siyang natawa at napahigpit ang kapit sa braso ni Krisha. Maya-maya ay isang lalaki ang lumapit sa harap nilang lalaki. Bro, tama na yan. Huh? What? Ako ang nauna sa babaeng yun. Malakas na sigaw ng lalaki kanina. Malakas kasi ang tugtog, kaya naman hindi masyadong rinig ang mga boses nila. Bro, kapatid yan ni Melissa. Yari ka kapag ginalaw mo yan. Sambit nito. Mukhang natauhan naman ang lalaki kanina dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Gumuhit ang kaba sa mukha nito at walang pasabi na naglakad na palayo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Gago ka ba? Yari ako kay Melissa kapag nalaman niya yun. Sambit nito sa kaibigan habang naglalakad sila palayo. Lagot ka talaga. Sagot lang nito sa kanya. Sinundan naman ito ng tingin ni Kaiser. Mukhang mga kaibigan nito ni Ate Melissa na inimbitahan niya dito sa party. Sa isip-isip niya. Sumayaw pa tayo. Isa pa. Nakangusong sambit ni Krisha sa tabi niya. Naibalik niya tuloy ang atensyon niya dito na ngayon ay lasing na. Krisha, tama na yan. Let's go home. Gusto ko pa sumayaw. Parang bata na anya ng mga ito. Krish, delikado na ako nandito ka. Ang dami ng tao. Lasing ka na. Ihahatid na kita pa uwi. Sambit ng binata sa kanya, saka binuhat. Nagpupumiglas naman si Krisha na makaalis sa pagkakabuhat ng binata, ngunit sadyang mas malakas ito sa kanya. Ang ending ay wala rin siyang nagawa at naisakay siya nito sa kotse nang walang kahirap-hirap. Akala mo naman ay kayang-kaya mo talaga lumaklak ng maraming alak nang hindi ako kasama. Napatingin si Kaiser sa dalaga na ngayon ay nakaupo sa passenger seat. Nilagyan niya lang ito ng seatbelt nang bigla siyang mapatitig sa maamon nitong muka. Pasimple siyang napangiti, kasabay ng paghaplos niya sa mukha nito. You can't drink alone, Krisha. Lalo pa at maraming loko-loko sa lugar na yun. Hindi pwedeng basta na lang kita iiwan at magiinom ka nang hindi ako kasama. Sambit ng lalaki at akma na sanang babalik sa kanyang upuan nang biglang hinawakan ni Krisha ang kanyang leeg. Para itong bata na may naamoy na mabango at agad na inilapit ang kwelyo niya sa ilong nito. Ang bango mo naman. Malandi at may pitik na sambit ng dalaga na siyang nagpatigil sa kaibigan. Krish, lasing ka na. Tama na yan. Napangisi naman ito sa kanya. Sinong nagsabi? Hindi pa ako lasing. Sambit nito, saka ikinawit ang dalawang braso sa leeg ng binata. Mas napalapit tuloy sa kanya si Kaiser. Naitukod niya ang kamay niya sa gilid ng upuan ni Krisha habang pilit na inilalayo ang tingin sa labi nito. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla nitong pagpalitin ang kanilang pwesto. Teka, Krisha. Sambit niya dito. Ngunit hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang bigla itong sumunggab sa kanya ng halik. Malalim iyon sa unang halik at tila ba'y may hagod ang bawat halik nito sa kanya. Nanlaki pa ang mga mata ni Kaiser. Ngunit katagalan ay binalot na rin siya ng init sa buong katawan. Napaungol ang dalaga sa mahihinang tunog na siyang mas nagpagana pa sa binata. Fuck. You're making me crazy, Krish. I know we'll both regret this, but this is what you want, right? Mahinang bulong niya sa dalaga. Napangisi naman ito sa kanya, sa katuluyan ng kumandong sa kanyang mga hita. Yes, take me baby. Malanding anito, saka siya muling hinalikan. Tuluyan nang naputol ang pasensya ni Kaiser ng mga oras na yon. Wala na siyang pakailan pa at ibinigay na lang ang gusto ng kaibigan. Naglakbay na rin ang kamay niya sa buong katawan nito na siyang mas nagdala ng kakaibang init sa kanilang dalawa. Fuck, I can't take this any longer. Ani Kaiser at mas nilapit ang sarili sa dalaga. Inihatid ni Kaiser si Krisha sa kondo nito at doon lamang niya nalaman na sila lang dalawa ang naroon. Agad siyang ginawaran ni Krisha ng halik sa labi na siya rin namang kanyang sinagot. Naging mapusok ulit ang kanilang halikan hanggang sa makarating sila sa loob ng silid nito.
Kinabukasan ay nagising na lamang si Krisha na masakit ang buong katawan, lalo na ang kanyang ibabang parte. Fuck. Ang sakit ng ulo ko. Sambit niya sa sarili, saka agad na napahawak sa kanyang ulo. Doon lamang siya natauhan nang makita ang hubad na lalaki sa kanyang tabi. Kai? Anong ginagawa mo? Hindi na niya natapos pa na tanungin ito nang makita ang sarili. Wala na rin siyang pantaas. Ang tanging underwear lamang niya ay ang pang-ibaba niya. You've gotta be kidding me. Hindi makapaniwala na anya sa sarili at agad na tinakpan ang katawan. Unti-unti naman napamulat ng mata si Kaiser at napatingin sa kanya. Good morning. Malakas na napasigaw si Krisha dahil sa gulat at wala sa sariling na itulak siya paalis sa kanilang kama. Napapikit si Krisha dahil sa sobrang inis sa sarili. Krish, please, let me explain. Sambit agad ni Kaiser habang nananatiling nasa sahig. No, huwag ka magsasalita, Kai. Please, just, what the hell happened last night? Bakit umabot tayo sa ganito? Hindi makapaniwala na tanong ng dalaga sa kanya. Napayuko naman si Kai. You kissed me, Krish. Hindi ko alam kung paano kita pipigilan. You were so drunk last night. Iiwan naman sana kita, but even I, nakainom din ako. At hindi ko napigilan pa ang sarili ko. Namalayan ko na lang na naghahalikan tayo. At pareho na tayong walang pakialam sa ginagawa natin. Pag-amin ni Kai sa kanya, saka napayuko. I'm sorry, Krish. No, this can't be. Hindi ito pwede, Kai. Paano? Natatarantang anya ng dalaga, saka agad na napatayo. Ibinalot niya ang sarili sa kumot na dala, saka agad na nagtungo sa banyo. Naiwan namang mag-isa si Kaiser sa silid na iyon. Hindi niya alam kung masama na ba siyang tao, pero hindi siya nagsisisi na ginawa niya ang bagay na yun sa dalaga. Alam niyang nadala lang din siya sa tawag ng kanyang katawan. Ngunit ano bang magagawa niya? Lalaki lang din naman siya. At isa pa, alam naman niyang gagawin rin nila ito ng babae kalaunan sa oras na maging sila at maikasal. Nag-asikaso na lang din siya ng sarili, saka nagtungo sa kusina para ipagluto ito ng umagahan. Habang nag-aasikaso siya ng agahan, ay pumasok na ang dalaga sa kusina. Nakabihis na ito at nakaligo na rin. Krish, kain muna tayo ng breakfast to. Not now, Kai. Sa bahay ako kakain. Hindi dito sa kondo. Sagot ni Krisha at umalis na rin agad sa kusina nang makuha na ang bote nito. Kondo kasi ito ni Krisha, pero mas madalas kasi ay doon siya sa bahay nila kung saan naroon din ang parents niya. Napabuntong hininga naman si Kai hanggang sa biglang bumalik ang dalaga. And also, Kai, please forget what happened between us. I don't want anyone to know. Pagkakamali lang ang nangyari sa atin kagabi at ayokong makasira yon sa pinagsamahan natin. I'll forgive you for what happened, but in return, just stay quiet, okay? Sambit ng dalaga at nakipagsukotan pa ng tingin sa kanya. Wala namang nagawa si Kai, kundi ang salubungin lang ito ng tingin. Hanggang sa maya-maya ay umalis na rin ang dalaga. Naiwan na lamang na mag-isa dito sa kondo si Kai at kumain ng agahan na kanyang niluto. Sa kabilang banda naman ay halos iumbog ni Krisha ang ulo sa kanyang manibela. Beep! Agad siyang napaayos ng ulo nang mapindot niya ito. Dahilan para gumawa ng ingay. Maya-maya ay muling napalitan ng gulat nang inis na naman sa kanyang sarili. Pwisit ka talaga. Bakit naman kasi? Ayoko na. Ano bang nilaklak ko kagabi at pumayag ako na gawin ang bagay na yun kasama si Kaiser? Pwisit? I hate myself. I hate myself. Paulit-ulit na sambit niya sa sarili habang mariin na ipinipikit ang mata. Umaasa na sa kanyang pagmulat ay mapagtanto niyang panaginip lamang ang lahat. Ngunit kahit anong gawin niyang pikit at kurot sa sarili, ay totoo talaga na nangyari ang bagay na ito. Wala na siyang magagawa pa, kundi ang murahin ng sarili sa kanyang isipan. Ano pa bang magagawa mo? Ayan na Nangyari na nga. Yan kasi, laklak pa ng alak. Paninisi niya sa sarili. Pero kasalanan ko ba yun? At saka, hindi naman siya ang kasama ko kagabi May iba akong kasama. Hindi ko nga alam kung bakit napunta ako sa kanya Depensa na naman niya sa sarili. Kahit na, anong gagawin mo niyan? Paano kung may nabuo dahil sa nangyari sa inyo ni Kaiser? Tanong na naman niya sa sarili. Hindi pwede. Hindi ako pwede magkaanak na maaga. Kung ganon, ay kailangan ko siyang ipalaglag. Ipalaglag? Nahihibang ka na ba, Krisha?
Walang kamalay-malay na bata ang papatayin mo? Hindi makapaniwala at nangungonsensya na tanong niya sa sarili. Mas lalo tuloy siyang naguluhan. Hindi niya alam kung ilang boses na ang bumubulong sa kanyang utak ng mga oras na yon. Ngunit dalawa lang ang maliwanag. Una, ay hindi maaaring malaman ni Kaiser kung sakali mang buntis ako. At pangalawa, hindi rin maaaring malaman ng parents niya na may nangyari sa aming dalawa ni Kaiser. Sambit niya sa sarili. Makalipas ang ilang araw, ay pilit na iwanaglit ni Kaiser sa kanyang isipan ang nangyari ng gabing iyon. Gayunpaman, ay hindi ito madali para sa kanya. Sa tuwing napapatingin siya sa dalaga, ay hindi niya maiwasang maalala ang nangyari noong gabing iyon at kung paano nila pinagsaluhan ang init ng kanilang katawan. Kaiser. Medyo nasasaktan lang siya dahil kahit na siya ay gustong-gusto na maalala ang bagay na iyon. Ang dalaga naman ay parang bihasa na sa pagkukunwari. Kaiser. Hindi man lang niya ito nakitang nailang sa kanya noong lumipas ang ilang araw. Uy, Ganoon ba siya kawalang epekto sa dalaga? O sadyang magaling lang ito magpanggap, hindi katulad niya? Isang malakas na pagkalog sa kanyang katawan ang gumising sa kanyang sistema. Uy, ano na? Tulala ka na naman. Ilang tasa ba ng kape ang nilaklak mo kagabi Malakas na sigaw sa kanya ni Dexter, isa sa mga kaibigan niya. Ha? Sorry. May sinasabi ka? Nahihiyang tanong niya dito nang tuluyan na siyang matauhan. Napahilamos na lang tuloy ito ng kanyang muka dahil hindi man lang siya narinig ni Kaiser kahit na kanina pa niya ito tinatawag. Sabi ko, saan ba tayo pupunta? At inaya mo ko dito sa mall. Tanong nito sa kanya. Oo. Wala lang. Gusto ko sana magtingin ng bagong string sa gitara ko. Ang pangit na kasi nung dating string Sambit niya dito. Dala mo ba yung gitara mo? Oo, nandyan sa likod. Sagot na lamang niya. Sabay na lang silang bumaba ng sasakyan at nagtungo sa likod para kunin ang gitara. Isinukbit niya ito sa kanyang likuran habang si Dexter naman ay nakasunod sa kanila. Araw ngayon ng linggo, kaya naman wala rin siyang work sa kumpanya. Day off niya kasi sa ganitong araw. Wala naman siyang magawa sa bahay nila at wala din si Krisha sa restaurant nito dahil umalis daw ito at may pinuntahan. Ang ending ay wala siyang makausap. Kaya naman, ginulala lang niya si Dexter at nagkataon na wala rin itong ginagawa kaya pinaayos na lang nila ang gitara niya. Pagpasok nila sa loob ng mall ay kapansin-pansin na agad ang tinginan ng mga tao sa kanila. Sino ba naman kasi ang hindi mapapatingin? Kasama lang naman niya ang nag-iisang Dexter Sanchez, ang uprising model sa isang magazine. Hindi pa naman ito ganon kasikat, pero mahahalata na marami din talaga ang nagagwapuhan sa pinsan niya. Dex, bigyan mo nga ako ng kagupuhan at para hati ang atensyon nila sa ating dalawa. Takting yan, tingnan mo. If looks can kill, matagal ka ng patay, kaya i-share mo na yan para may karamay ka. Biro niya sa kasama. Natawa tuloy ito, saka humigop ng kape. Nagtungo sila sa isang guitar shop at doon niya pinaayos ang kanyang gitara. Yan, much better. Daan-daan lang kasi ang pagkalabit, kaya nasisiraan ka agad Sambit ni Dex sa kanya. Nang matapos na sila ay nagtungo sila sa isang kainan. Ngunit bago pa man sila magtungo doon ay isang pamilyar na muka ang nakita niya na nasa department store. Bro, wag tayo dito. Ang daming tao. Baka kuyugin tayo dito. Sambit nito sa kanya. Wait Dex, parang pamilyar kasi yung babaeng yun Ayun yung naka-sunglasses at hat. Sambit niya dito. Napatingin na rin ito sa babae at agad na nagliwanag ang muka. Uy, oo nga si Krisha. Takang tanong ni Kaiser sa sarili habang nakakunot ang noo. Hindi niya alam kung ano ang iisipin dahil naglalakad-lakad lang naman kasi si Krisha sa department store, doon sa baby section. Ano naman ang gagawin niya dito? Wala namang may baby sa bahay nila para bilhan niya ng ganun. At kung meron, sigurado akong para yun sa kanya. Sambit niya sa sarili at hindi maiwasang mapa-overthink. Uy, si Dexter ba yun? Hala, oo nga yung model. Tara, papik tayo. Gagi Bish, si Daddy Dexter. Kuya Dex, papik kami. Sunod-sunod na hiyaw at sigaw ang sumunod sa kanila. Para bang na-estatwa si Dexter bago sinamaan ang tingin ng kaibigan. Kasalanan mo to Sabi kong umalis na tayo. Matalim ang tingin na sambit ni Dexter sa kaibigan. Ngunit tila ba'y walang pakialam si Kaiser. Bagkus ay umalis ito sa tabi ni Dexter at nagpaalam ng aalis. Wait lang Dex, sundan ko lang siya. Huh? What the freak?
Basta na lang ako iniwan dito. Tangya talaga ang lalaking yun. Sa isip-isip ni Dexter. Dex, ako naman! Sambit ng babae. Nakangiti siyang humarap dito. Oh, sure. Sagot niya, saka nakipag-pick sa mga ito. Sa kabilang banda naman ay sinundan ni Kaiser si Krisha hanggang sa makalabas na ito ng department store. Sunod itong pumasok sa Watson's at may binili. Pasimple pa siyang lumapit dito para tingnan. Ngunit nagulat siya dahil dumiretso ito sa counter. Hello miss, kunin ko na yung mga binili ko kanina. Sambit ni Krisha dito. Inabot naman ng babae sa counter ang isang supot ng plastic. Napakunot noon naman si Kaiser at bahagyang sumilip sa loob ng plastic. May kalayuan siya dito dahil baka makita siya ng kaibigan. Mabuti na lang at sinekte ni Krisha ang laman, kaya naman nakita niya rin ang nasa loob ng supot. Ganun na lang ang gulat niya nang makita ito. What the freak? Pregnancy test? Hindi makapaniwala na tanong niya sa sarili nang makita ang nasa supot. Napalunok siya dahil sa kaba. Wait, kanina ay nandun siya sa baby section sa department store. Ngayon naman ay may pregnancy test? Hindi kaya... Napahawak siya sa kanyang bibig, saka napasinghap. Hindi niya alam ang dapat maramdaman, ngunit alam niyang may bahid ng tuwa ang pagkaramdam niya ngayon. Dahil nais niya pang makasiguro, ay sinundan pa niya ulit ang dalaga. Siniguro niya na hindi siya kahina-hinala at nagtago talaga siya ng maayos para hindi siya nito makita. Maya-maya ay namalaya na lamang ni Kaiser na nasa isang mini library sila kung saan ay may nakadisplay na small books and pocketbooks. Napakunot ang noo niya habang tinitingnan si Krisha na tumitingin-tingin doon. Ano namang gagawin niya dyan sa mga libro na yan? Eh hindi naman mahilig magbasa yan si Krisha. Alam ko yan, dahil ito ang pinaka-hate niya. Mas gugustuhin pa niyang manood kaysa magbasa. Sa isip-isip niya, napakunot noo siya habang nakatayo malapit sa counter table. Nagpakunwari siyang nakatingin sa mga paninda malapit doon habang wala na namang alam si Krisha na nagtungo sa counter. Hello miss? Ask ko lang if may edition to kayo nitong Being a Mother is Hard. Tanong nito sa babaeng nasa counter. Miss, wala pa po eh. Limited edition po kasi ang magazine na yan. Pero may iba po kaming Reader's Digest on how to be a mom din po. Question nito sa kanya. Hindi makapaniwala si Kaiser habang nakikinig sa dalawa na nag-uusap. Bakit kailangan ni Krisha mga ganitong libro? Shit, hindi kaya buntis nga siya? Pero kung oo, bakit naman niya itatago sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Sumunod na lang din siya sa dalaga hanggang sa dumaan ito sa isang restaurant para kumain. Pagkatapos nito ay napadaan ito sa bilihan ng mga mangga. Ilan ba miss? Tanong ng tindero. Yung lahat ng yan kuya. Kahapon pa po ako nagka-crave sa mangga eh. Buti po at nakita ko kayo dito. Sambit nito sa tindero. Oo naman, madalas ako dito sa gawing ito. Pero minsan, pumupunta din ako doon sa bandang doon. Sambit ng tindero, saka inabot ang binili nito. Mangga? Nagka-crave? Imposible. Walang duda. Sinundan niya pa ito na kumain sa bench malapit sa park. Para itong bata na enjoy sa kinakain habang tinitingnan ang mga tao sa paligid. Nang matapos na itong kumain ng mangga, ay napangiti si Krisha habang busog na busog sa mga kinain. Wah, busog! Grabe ang gutom ko kanina eh. Sambit nito sa sarili, saka bahagyang tinapik ang kanyang tiyan. Busog na naman tayo. Wait, paluwagan ko lang muna ang butones ng short ko. Hindi ako makahinga sa sobrang busog. Natatawang pakikipag-usap ni Krisha sa kanyang sarili. Doon naman mas lalong tumindi ang hinala ni Kaiser nang makita ang tiyan ng dalaga. Medyo may maliit itong umbok. Huh? Ganun na agad kalaki? Ibig sabihin, ay buntis nga talaga si Krisha. Bakit hindi man lang niya sinabi sa akin? Tanong niya sa sarili habang nakatayo sa medyo kalayuan. Hindi niya maintindihan at marinig ang sinasabi nito. Ngunit panay kasi ang tapik ni Krisha sa tiyan nito. Kaya naman, iba ang naging interpretasyon niya dito. Pero, what if isusurprise niya ako? Tanong niya sa sarili. Hindi na niya maiwasang mapangiti sa sobrang tuwa. Para bang bigla na lamang niya na-imagine ang sarili. Malay ba niya kung may tinatagong romansa itong kaibigan niya? Napangiti na lamang siya, saka naglakad na palayo. Sapat na ang bagay na yon para mapatunayan niya na may dinadala nga ang kanyang kaibigan. Ma! Malakas na tawag ni Krisha sa ina.
Pababa na siya ng hagdan nang mapansin niya si Kaiser na nasa sala at kumakain ng popcorn. Pahapon na rin, kaya hindi na rin siya nagulat kung bakit dito na naman naisipan ng lalaki tumambay sa kanila. Krish, Nakangiting tawag ni Kaiser dito. Napakunot noon naman si Krisha dahil sa sobrang saya ng kaibigan. Anong meron? Bakit sobrang saya mo yata? Tanong niya dito, saka kumuha ng tubig sa mesa. wala lang. Kamusta? Ilang araw akong hindi nakapunta dito eh. Sambit ni Kaiser sa kanya. Ayos naman, mas okay ngayon at walang makulit dito eh. Aray, ang sakit mo naman magsalita, Krish. Pabirong sambit ni Kaiser at napahawak sa dibdib na animoy nasaktan talaga. Gaga, joke lang. Tsaka wala rin ako dito eh. Nagpunta ako sa friend ko. Tapos, nirenovate rin ng restaurant. Gusto ko kasi na magbago ng team yung alfresco namin. Sambit niya sa lalaki, saka naupo sa tabi nito. Pasimpleng napatingin si Kaiser sa bandang tiyan nito at napangiti. Ganun ba? Basta, mag-iingat ka lang. Mahirap na. May double meaning na sambit nito sa kanya. Napakunot noo si Krisha. Oo naman. Tsaka, di naman ako yung nag-aayos no? Tagamando lang ako. Sambit nito, saka sila sabay na nanood ng TV. Krish, Tawag ni Kaiser sa kanya. may gusto ka bang sabihin sa akin? Nakangiting tanong nito sa kanya. Wala. Sigurado ka? Tanggap ko naman. Napakunot noon na si Krisha dahil dito. Nakita naman niya ang malawak na ngiti ng kaibigan na animoy may inaasahan nga na sagot mula sa kanya. Ano ba? Napahalukip-kip tuloy si Kaiser at pinigilan ang mapangiti. Okay, I get it kung hindi ka pa handa. Nakangiting sagot na lang niya sa babae. Baka hindi pa talaga siya handa na sabihin sa akin ng totoo. Isa pa, baka gusto niya talaga na pa-surprise pa. Ikaw talaga, Krisha. Hindi mo naman kailangan gawin to sa akin para sabihin lang na nagbunga ang ginawa natin nung gabing yun. Sa isip-isip ni Kaiser at natatawa sa sariling imahinasyon. Habang si Krisha naman ay napapakunot noo dahil sa nakikitang reaksyon ng kaibigan. Anong problema nito? Takang tanong niya sa sarili. Makalipas pa ang ilang araw ay para bang naiilang na rin si Krisha sa ikinikilos ng kaibigan. Mas naging protective ito sa kanya at panay ang bilis sa kanya ng pagkain kahit na hindi naman niya hinihiling. Krish, Tawag nito. Nakatambay sila ngayon sa restaurant niya. It's a slow day sa restaurant kaya wala masyadong tao. anong gusto mong kainin mamaya? Sunod na tanong nito sa kanya. Huh? Wala naman. Bakit? Baka nagkikrave ka ng mangga. May nakita akong nagtitinda ng mangga kanina eh. Gusto mo? Tanong nito sa kanya. Sige lang. Okay lang naman. Libre mo eh. Sure. Ilan ba gusto mo? Damihan ko na para may makain ka din kapag nag-crave ka. Sambit nito sa kanya. Sige, ikaw bahala. Kibit balikat na lamang nasagot niya rito. Tita, punta daw po si na mommy dito next week. Uuwi na raw po kasi sila next Friday dito sa Pinas. Kausap naman ni Kaiser sa mommy ni Krisha. Sige lang iho, free naman silang bumisita dito eh. Sagot niya dito. Napangiti naman si Kaiser. Ang totoo niyan ay may plano na siya sa araw na iyon. Nais niya kasi nasabihin na rin sa lahat na buntis si Krisha at siya ang ama. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito. Ngunit sigurado siyang tanggap naman iyon ng lahat. Lalo pa at matagal na silang magkakilala. Napatingin siya kay Krisha. Kung hindi pa siya handa at natatakot pa siya na umamin, pues ako ang magiging sandalan niya. Ano kayang magiging reaksyon niya kung sakaling malaman na niya na alam ko na ang tinatagong sikreto? Siguradong magugulat din siya. Sa isip-isip ni Kaiser. Isang araw, bago ang pagbisita ng parents niya sa bahay ni Krisha, ay kinausap niya ang dalaga. Krish, Tawag niya dito. Nakasakay sila ngayon sa kotse niya at pauwi na galing sa restaurant nito. handa ka na ba para bukas? After so long ay nandito na ulit si na mommy. Sambit niya dito. Napakunot noo si Krisha. Bakit naman ako kakabahan? Kilala na ako ng mommy mo simula bata pa. At saka, madalas naman itong dumalaw sa amin eh. Sagot ni Krisha dito. Oo nga, pero iba na ang pagkakataon na ito. Sa isip-isip ni Kaiser, ngunit hindi niya muna nito sinabi ang plano niya dahil nais niya ring masurpresa ang dalaga. Ako kasi, kinakabahan ako.
Pag-amin ni Kaiser dito. Bakit naman? Mommy mo yun. Kaya nga ako kinakabahan dahil kina mommy at daddy. Tagal ko na rin kasi silang di nakakausap. Natawa na lang din tuloy si Krisha. Ewan ko sa'yo. Huwag ka nakabahan. Mama mo yun. No need to feel that way. Sambit nito sa kanya. Bahagyang gumaan ang loob ni Kaiser dito. Kaya naman, napangiti na lang din siya sa dalaga. Kinabukasan ay maagang gumayak si Kaiser. Mamayang gabi pa naman ang dinner nila kay na Krisha. Ngunit naghanda na siya dahil papunta siya sa bilihan ng mga bulaklak. Balak niya ring ihanda ang mga sorpresa niya mamaya. Tanghali na nang matapos siyang makabili ng mga kakailanganin. Kaya naman, kinunsyaba na niya ang mga kasambahay sa bahay ni na Krisha. Kilala naman siya ng mga ito. Kaya naman, tinulungan din siya agad ng mga ito. Sa kabilang banda naman, ay napakunot noo si Krisha habang nakatingin sa telepono. Ano na naman kaya ang ginagawa ng lalaking to? Linggong-linggo ay mukhang busy yata. Sa isip-isip niya, saka napakabit-balikat. Bahala nga siya sa buhay niya. Sa isip-isip na lamang niya at naisipan na lamang na mag-commute pa uwi. Kinahapunan ay dumating na rin ang parents ni Kaiser. Nagulat pa si Krisha dahil todo pormado ang lalaki. Grabe ka naman kabahan, sobrang pormado tayo ngayon ah. Natatawang biro sa kanya ni Krisha. Shh! Huwag ka maingay. Siyempre, hindi to katulad ng mga nakaraan nating dinner, no? Sagot lamang nito sa kanya. Napailing na lang tuloy siya dito at natawa. Ipinagtaka rin ni Krisha ang labis na pag-iintindi sa kanya ng lalaki, maging sa paghila ng upuan. May sakit ka ba, Kai? Ang bait mo na ata. Baka masobrahan ka. Natawa naman si Kaiser. Of course, kailangan ko, no? At masaya ako na gawin to. Nakangiting sambit nito sa kanya. Napakibit-balikat na lang tuloy siya hanggang sa magpatuloy na ang kanilang dinner. Kumusta ka naman, Mare? Kumusta ang Singapore? Tanong ng mommy ni Krisha. Ayon, Singapore pa rin. Nagtawanan ang mga ito. Etong anak ko, pasensya ka na, Mare ha. Mukhang napapadalas ang pagtambay nitong si Kaiser dito eh. Wala kasi siyang kasama sa bahay. Natatakot mag-isa. Asar pa ng mommy nito sa binata. Mommy, hindi naman ako takot. Deny agad ni Kaiser dito na agad na ikinatawa ng lahat. Ayos lang yan, anak. Kamusta ka naman, Iha? Kamusta itong anak ko? Ayos naman po ako, tita. As always, makulit pa rin po itong anak nyo. Natatawang sagot ni Krisha dito. Ganun ba? Ito kasing anak ko eh. Masyadong makulit, ang tanda-tanda na. Mommy naman, masyado niyo naman po akong pinapahiya eh. Nakangusong sambit ni Kaiser. Kailan ka ba anak nagtino? Puro na lang kalokohan yung nasa isip mo eh. Natatawang banat naman ng kanyang ama. Napayuko naman si Kaiser at nagseryoso ang muka. No, Dad. I'm not a kid anymore. Huh? What if I told you na magkakapo na kayo? Tanong niya sa mga ito. Mahahalata naman ang pagkakabigla sa mukha ng mga ito. Apo anak? Seryoso ka ba? Hindi makapaniwala na tanong ng mommy niya sa kanya. Yes, Mom. Magkakapo na po kayo. Dahil buntis po ang babaeng mahal ko. Nakangiting balita niya sa mga ito. Napatingin siya kay Krisha. Natakading nakatingin sa kanya. Sino naman, anak? Sino ang babaeng nagdadala ng apo namin? Tanong ng kanyang ama. Krisha, we don't need to hide anymore. Pananagutan kita. Let's build our family. Healthy and happy. Nakangiting sambit niya sa babae habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Gano'n naman ang gulat sa mukha ni Krisha. Krisha? Oh my God! Who would have thought na ikaw rin pala ang magiging daughter-in-law ko? Tuwang-tuwa na sambit ng mommy ni Kaiser sa kanya. Anak, totoo ba yun? Ibig sabihin ay may nangyari sa inyong dalawa ni Kaiser? Gulat na tanong ng kanyang ina. Agad na napatayo si Krisha. No! I'm not pregnant, Mom! Believe me! Ano ba sinasabi mo dyan, Kai? Huwag ka nga magsinungaling! Nagugulahan na sagot ni Krisha sa lalaki. I'm not lying, Krish. I know everything. I saw you. After that night na naging maayos naman tayo. Pero I saw you looking at the baby section sa department store. Even buying magazines on how to be a good mother. Bumili ka rin ng pregnancy test. Wait! Are you following me? Are you stalking me? Nakakunot noong tanong nito sa kanya.
No, of course not. Nagkataon lang na nandun din kami na Dexter. Napabuntong hininga si Krisha. It's not mine, okay? The pregnancy test is for my friend. May signs kasi na pregnant na siya kaya nagpabili siya. And even the clothes ay nagtingin ako para panregalo ko sa anak ni Giselle. Inaanak ko kasi ang anak niya. Paliwanag niya dito. How about the magazine, anak? You won't be reading that just because you feel curious, right? Takang tanong ng ina. Kay Josefina po yun. She said she's having a hard time para ma-figure out paano magiging nanay sa anak niya. That's why I bought one for her. And it helped her a lot right now. Paliwanag niya dito. Napayuko naman si Kaiser. Hindi niya alam ang mararamdaman. All this time, akala niya ay buntis ang kaibigan niya. Wait, how about your cravings? Nakita kita kumain ng mangga. And even the baby bump. Sambit pa niya. Umaasa na totoo pa rin na buntis ito. Malamang, busog ako that time. And about the mangoes, wala, namiss ko lang kumain. Kaya nagulat ako dahil bigla ka na lang nagdadala sa akin ng mangga. Even though I'm not asking you to, kinakain ko na lang since masarap naman. Sagot niya dito. Para bang nawalan ng lakas si Kaiser ng mga oras na yon. Balak pa naman sana niyang sorpresahin ito. Dahil sa kahihiyan ay agad na lang siyang umalis. Inakala naman ng mga kasambahay na ito na ang signal kaya agad nilang pinaputok ang mga confetti na nakahanda. Nagulat pa sila, ngunit walang naglakas loob na magsalita ng mga oras na yon. Makalipas ang ilang araw ay ramdam pa rin ni Krisha ang pagkailang sa kaibigan. Gayunpaman ay wala namang pakailam dito ang lalaki. Hindi nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Krish, tawag sa kanya ng lalaki nang maabutan siya nito sa kusina na nagtitimpla ng gatas. I'm sorry for what I did that night. Akala ko lang din talaga ay natatakot kang aminin sa lahat ng totoo. Kaya naman, ako na ang naglakas ng loob na aminin sa lahat. It's my bad na hindi mo na kita kinausap tungkol doon. Paumanhin ito sa kanya. Napahinto sa paghalo si Krisha. Just don't be mistaken next time, Kaiser. Dahil sa'yo nalaman na nila na may nangyari sa atin. What made you think na mabubuntis agad ako sa unang beses? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Kasi magaling ako mag-shoot. Inosenteng sagot ni Kaiser. Oh, shut up, Kai. Sigurado akong walang nabuo. Dahil kung meron, dapat sana ay hindi na ako naglalakad kinabukasan. Baka nga maliit lang yung iyo eh. Ha? Hinahamon mo ba ako? Pwede naman nating ulitin kung nakakalakad ka pa ng umagang yun. Sambit ni Kaiser. Kai! Ang aga-aga ang bastos mo? Asar na sambit ni Krish dito. Joke lang. Alam ko naman na ayaw mo rin may mangyari sa atin. Pero hindi ako titigil, Krish. Mahal kita. Papatunayan ko yun sa'yo. Desididong sambit ni Kaiser sa kanya. Sandali pang natigilan si Krisha. Ngunit sa huli ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Makalipas ang mga araw ay naging tampulan sila ng tukso ng mga kaibigan, lalo na si Kaiser dahil sa maling akala nito. Gayunpaman ay wala lang ito kay Kaiser. Sa katunayan ay mas natutuwa pa siya na tinutukso siya ng mga ito sa babae. Krisha, saan ba tayo pupunta? Bakit bigla mo ko tinawagan? Tanong sa kanya ni Josefina. Nasa cafe sila ngayon at nagkita sila dahil may kailangan di umano si Krisha sa kanya. Yeah, I just need to ask something sa'yo. Sagot ni Krisha sa kaibigan. Nagkape muna sila bago magpatuloy sa pag-uusap. About your pregnancy, gusto ko kasing malaman kung ilang linggo kang delayed bago ka nag-pregnancy test. Tanong niya dito. Huh? Hindi ko tanda. Basta alam ko, nung nakita ko na yung signs na parang buntis ako, nag-pregnancy test na ako. Bakit? Tanong nito sa kanya. Napayuko si Krisha. What should I do, Josefina? What if I'm pregnant? Kinakabahan na tanong niya dito. Huh? Iakala ko ba mali lang yung paratang ni Kaiser na buntis ka? Tanong nito. Ayun din ang inisip ko nung una, Josefina. Pero lately, napapansin ko ang kakaibang paggana ng katawan ko. Naiinis na ako kay Kaiser, tapos pasikreto akong kumakain ng pakwan at kung ano-anong cravings tuwing gabi. 3 weeks na rin akong delayed, Josefina. What if buntis din ako? Naiiyak na tanong ni Krisha sa kaibigan. Shh! Don't cry! Masama yan sa'yo kung totoo ngang buntis ka. Wait, we need proof. Bibili tayo ng pregnancy test. Ako naman ang bibili ngayon, okay? Sambit nito. Naiwan siya sa loob ng kotse nito
Habang si Josefina ay bumili ng PT sa Mercury Drug. Doon na rin siya nagtest sa condo unit ni Josefina. Ganun na lamang ang paglaglag ng kanyang balikat nang makitang positibo nga ang resulta nito. What the? Bakit? Bakit ngayon pa? Mangiyak-iyak na lumabas si Krisha sa banyo at napayakap na lamang sa kaibigan. Positibo siya, Josefina. Anong gagawin ko? Hindi pwedeng malaman ito ng parents ko, lalo na ni Kaiser. Shh, kumalma ka muna, Krish. Hindi magandang umiyak ka lang ng umiyak. Sambit nito, saka hinaplos ang kanyang likod. Maging masaya ka dahil blessing sa mga bata sa atin. At isa pa, hindi naman niya kasalanan na mapanganak siya sa mundo. Kaya wag na wag mong ipaparamdam sa kanya na nagsisisi ka na ipinanganak mo siya. Sambit nito sa kanya. Pinakalma muna niya ang sarili bago sila naupo sa sofa. So, ano ng plano mo niyan? Kailan mo sasabihin kay Kaiser lahat? Tanong nito sa kanya. Napayakap sa kanyang sariling tuhod si Krisha. Hindi ko alam, Josefina. Ayokong malaman niya na may anak siya sa akin. Siguro ay aalis na lang muna ako at pupunta sa probinsya. Ha? Bakit naman? May karapatan siyang malaman na may anak siya sa'yo. Sambit nito sa kanya. Pero ayokong panagutan niya ako. Ha? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo ko maiintindihan, Josefina. Matagal na kami magkaibigan ni Kaiser. Ayokong masira yun. Aakuin ko ang bata mag-isa. Ayokong mapunta sa akin si Kaiser dahil nang sa nagkaanak kami. Isa pa, hindi ko siya nakikita bilang asawa ko. Masyado akong matanda para sa kanya. Sambit niya sa kausap. Sigurado ka? Hindi mo siya minahal? Sigurado akong nagsisinungaling ka lang ngayon, Krisha. Huwag mo lukuhin ang sarili mo. Hindi mo ba talaga siya nakikita bilang asawa mo? Tanong nito sa kanya. Saglit na natigilan si Krisha. Ang totoo niyan ay crush niya na si Kaiser noong mga bata pa sila. Paminsan-minsan ay napapatanong din siya sa sarili. What if siya naman ang mahalin ng kaibigan? What if ito naman ang mahalin niya? Ngunit mabilis niyang winawaglit ang bagay na iyon sa kanyang isipan dahil ayaw niyang mawala ang pagkakaibigan na meron sila. I'm sure, Josefina, gagawin ko ang lahat para hindi niya malaman. Napailing naman si Josefina na animoy hindi makapaniwala sa mga narinig. Hindi ko alam kung anong klaseng matrix ba ang pinagbabasihan mo. Ako nga, 5 taon ang agwat namin ni Joseph, tapos kayo 3 years lang, napaka-big deal na agad sa'yo. Sambit nito sa kanya. Hindi naman siya makasagot dahil dito at umalis na rin siya kinahapunan. Sa kabilang banda naman ay hindi magawang makapag-focus ni Kaiser sa work. Paano ba naman kasi? Ay nakakailang tawag na siya kay Krisha ay hindi pa rin talaga ito sumasagot. Hindi ka mahal nun. Tawag ka pa ng tawag. Abala ka lang eh. Asar sa kanya ni Tonyo. Katabi niya sa kanyang office. Shut up. Mahinang sambit niya na may halong pagbabanta. Natawa na lang tuloy ito sa kanya. Patagal ng patagal ay mas napapansin niya ang paglayo sa kanya ng dalaga. Hindi nga rin niya alam dahil sa tuwing magkikita sila ni Krisha ay nababanas na ito agad sa kanya. Yung para bang naiirita kahit na wala naman siyang ginagawa dito. Hindi tuloy niya maiwasang mag-overthink na baka may ginawa siyang kasalanan dito. Ano ba kasing ginawa ko? At asar na asar siya sa akin. Kahapon na nga lang ako nakadalaw. Pinalis niya pa ako. Nagdala rin ako ng paborito niya. Pero tinapon niya. Nakakasuka daw kapag galing sa akin. Mahinang reklamo niya, saka napatungo. Natawa naman ang kasamahan niya. Nako, baka naglilihi sa'yo. Asar nito sa kanya. Nagtawa na naman maging ang ilan niyang kasama. Hindi nga daw buntis diba? Baka si Kaiser talaga ang buntis. Asar pa ng isa. Nagtawanan pa ang mga ito. Alam din kasi nila ang tungkol dito. Paano ba naman kasi ay katropa niya rin ang mga katrabaho niya dito sa kumpanya. Napailing na lang tuloy siya. Saka ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga papeles. Kinahapunan ay nagtungo na siya sa bahay ni Krisha. Balak niya kasing suyuin ito. Hindi siya sanay na magkaaway sila. Nitong mga nakaraang araw kasi ay wala nang ibang ginawa ang babae, kundi ang ipagtabuyan siya. Hindi niya tuloy ito makausap na matino. Krisha! Krisha! I know you're there. Can we talk? Tanong niya dito. Umalis ka dito, Kaiser. Ayoko nga na makita ka. Malakas na sigaw nito pabalik. Bakit naman? May ginawa ba akong mali? Please let me know. Para maayos ko. Sambit nito sa kanya.
Oo, palagi kang pumupunta dito kahit na ayaw kong makita ka. At ang mukha mong nakakainis. Yun ang kinakagalit ko. Pero namimiss lang naman kita. Please naman, Krisha. Let's talk. Ayoko nga. Umalis ka. Sambit nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang tuloy si Kaiser. Saka naglakad na pababa. Ngunit bago pa man siya makaalis, ay bumukas ang pinto ni Krisha at dumungaw ang dalaga. Yung dala mong avocado, huwag ka na magdadala ha. Ang pangit ng lasa. Sambit ng dalaga sa kanya. Saka malakas na isinara ang pinto. Nagulat pa si Kaiser dito. Kaya naman, dumiretso na lang siya sa kusina. Manang, sana po yung mga avocado na dinala ko dito noong nakaraan? Tanong niya dito. Naubos po agad ni Ma'am Krisha. Hindi nga po inabot ng umaga eh. Sobrang sarap daw. Nagulat naman si Kaiser at otomatikong napangiti dahil dito. Si Krisha talaga. Sige po, Manang. Papadala po ako dito para sa susunod ay may makain po ulit siya. Nakangiting sambit niya dito. Sige po, sir. Nakangiting umalis si Kaiser sa bahay ni na Krisha. Kinahapunan ay chinempohan naman ni Krisha na walang tao sa baba at nagtungo sa kusina. Nagkikrave kasi siya, pero hindi niya alam ang kanyang nais. Nagbukas siya ng ref at bumungad sa kanya ang avocado doon. Napangiti agad siya, saka kumuha ng 5. Sabi ng pangit ang lasa eh. Bumili pa talaga siya. Natatawang anya sa sarili. Oh anak, nandiyan ka pala. Akala ko ay habang buhay ka magkukulong sa kwarto mo eh. Ay ma, oo po, nagutom lang po ako. Abukado na naman? Hindi ka naman mahilig noon sa prutas ah. Buntis ka ba anak? Diretsyong tanong ng kanyang ina sa kanya. Ma, Anak, hindi naman kami magagalit ng dad mo. Huwag mo lang itatago sa amin ang totoo. Pangaral nito sa kanya. Napayuko naman si Krisha at bahagyang napatango. Nito ko lang din po nalaman, Mama. Pero ayoko pa pong sabihin kay Kaiser. Bakit naman? Siya ang ama. Karapatan din niya malaman na may anak siya. Hindi ko po alam, Ma. Ayoko pong masira ang pagkakaibigan namin. At baka mag-iba ang tingin niya sa akin. Ano ka ba, anak? Kung mag-iiba ang tingin niya sa'yo, dahil yun sa hindi na tanging kaibigan ang tingin niya, kundi asawa mo. Sambit nito sa kanya. Ito ata ang unang beses na nakapag-usap sila ng matagal ng kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit gumaan kahit kaunti ang kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda naman ay nagtataka si Kaiser na nakatingin sa loob ng kwarto ni Krisha. Krisha, nandito na yung pagkain mo. Sabi ng mommy mo hindi ka daw kumain Napahinto siya sa pagsasalita dahil nang saktong maisara na niya ang pinto ay bumungad si Krisha na mukhang galing pa sa banyo. May hawak itong papel. Nakasuot lamang ng bra ang babae. Kaya naman, kitang-kita niya ang maliit na baby bump nito. Kaiser? Gulat na anito, saka agad na napahawak sa tiyan upang takpan ito. Krisha, why? Are you pregnant? Gulat na tanong niya dito. No. Then let me see that. Sumbit nito sa kanya, saka inagaw ang papel na hawak. Inagaw pa ito pabalik ni Krisha, ngunit nakuha na ito ng lalaki. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang resulta sa OB-GYN. Confirmed na buntis ito. Buntis ka, Krisha? Tanong nito. Hindi naman makaharap ang dalaga sa kanya bago napatango. Yes, sorry kung tinago ko. Mahinang sagot nito sa kanya. Unti-unting kumurba ang ngiti sa labi ng binata at agad na yumakap kay Krisha. No, thank you Krish. Thank you. Akala ko talaga ituluyan na ako malalayo sa'yo. Magiging masayang pamilya tayo. Nakangiting sambit nito sa kanya. Pero Kaiser, sigurado ka na ba talaga sa akin? I mean, magkaibigan tayo. Napahinto sa pagsasalita si Krisha nang halikan siya nito. Sinapon ni Kaiser ang magkabilang pisngi niya. I love you, Krisha. That's all that matters. Sambit nito sa kanya. Napangiti na lang din silang dalawa at muling nagkadikit ang kanilang mga labi. Sa pinto naman ay pasimpleng nakikinig ang magulang ni Krisha na tuwang-tuwa. Dahil nga dito ay agad-agad silang nagpakasal bago pa lumaki ang tiyan ni Krisha. Nagstay sila sa Bangkok ng 1 buwan
at bumalik sa Pilipinas. Dito na rin niya ipinanganak si Maurice, ang kanilang panganay na anak. I love you, asawa ko. I love you both ng anak natin. Sambit ni Kaiser habang yakap-yakap ang kanyang mag-ina. I love you too, mahal. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Nakangiting sagot naman ni Krisha dito. Napangiti na lamang sila, saka napayakap sa isa't isa habang pinapanood ang anak na mahimbing na natutulog. Wakas. Shoutout po kay Joan Garing ng Jeddah, Saudi Arabia, Celeste Rivera of Lipas City, Batangas, Maricel Tupe from Antipolo City, Marilu Sabangan from Abu Dhabi, UAE, at Maya M. Bagel from Cotabato City.